At ayan, tila meron po tayong isang mabigat dito na ulap na bumabalot sa XRP community. At hindi po ito dahil sa masamang balita mula sa SEC o sa Ripple mismo. Ito ay dahil sa isang pahayag na nanggaling sa isa sa pinaka-vocal at pinakamatagal na tagapagtanggol ni XRP. At siya po ay walang iba kundi si Crypto Beatlord. Yan, siya po ang expert dito na nakapagsabing, I'm starting to feel XRP scam us, reveals realistic price. Yan, sa kanyang pinakabagong post na kumakalat ngayon sa social media ay binitawan po niya ang mga salitang ikinagulat ng marami. Yan, sabi niya, I'm starting to feel XRP scam us. Isipin po ninyo yan mga kakripto. Isang tao na naglaan ng maraming taon sa pagtatanggol kay XRP, isang tao na humarap sa lahat ng FUD at negatibong komento ay biglang magsasabi ng ganito. Marami ang nagtatanong ngayon, ito na ba ang katapusan ng kanyang pagiging bullish? Sumusuko na ba ang isa sa ating mga pinaka-ma-impluensyang boses? Kaya sa video na ito, ay pag-uusapan po natin ang emosyong ito. Alamin po natin kung bakit niya ito nasabi. Ano ang kanyang nakikitang realistic price target sa gitna po ng kanyang frustration. Yan, realistic price po pala. At bakit sa kabila ng lahat ng ito ay tila hindi pa rin siya bumibitaw. Kaya, ayan, ngayon ay check po muna natin ang chart dito ni XRP para makita natin ang kanyang kasalukuyang presyo. Siya pa rin po ay naglalaro sa 1.4154 at ayan na nga, bumabagsak po siya. Ayan. At nakikita natin dito na mukhang lalagpas po siya dito sa ilalim ng symmetrical triangle kung magpapatuloy ang kanyang pagbagsak. Kasi kung titignan po natin itong si Bitcoin, ayan, bumabagsak na rin po itong si Bitcoin. At ngayon ay tumama na po siya sa kanyang major support dito na nasa 78K. Sa tingin ko kung mababasag po yung 78K na major support dito at bumaba pa si Bitcoin, sa tingin ko ay tuloy-tuloy na rin ang mararanasang pagbagsak ni XRP at maaring aabot po siya rito sa kanyang 1.3211 na major support. At ayan, balikan po natin ang ating balita dito at simulan po natin ang tungkol sa scam na nararamdaman ng mga holders. Yan, sa kasalukuyan po, si XRP ay naglalaro sa paligid ng $1.41 na nakita natin sa chart kanina. Pero dito ay nasa 1.45. Ayan, ngayon ay mas mababa na po siya ngayon. Para po sa marami, ang presyong ito ay mataas na kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Pero kay Crypto Beatlord dito, ang 1.45, ayan, ay isang insulto sa potensyal ni XRP. Ang kanyang pahayag na scam us. Yan po yung actual na post niya rito. Ang kanyang pahayag na scam us ay hindi nangangahulugan na sa XRP ay isang literal na scam o pandaraya. Ito ay isang expression na matinding ito po ay isang expression ng matinding frustration dahil po sa mabagal na paggalaw ng presyo kung ikukumpara sa utility at adoption na nakikita natin ngayong taong 2026. Ngayon, sa aking opinyon ay maraming mga holders ngayon ang nakakaramdam ng ganitong uri ng fatigue o pagkapagod. Isipin po ninyo mga kakripto, taon-taon tayong naghihintay. Taon-taon po tayong nakikinig sa mga partnership. Pero ang presyo ay tila laging may mabigat na anchor na siyang pumipigil dito sa ilalim ng $2. Kapag sinabi ng isang expert na scam us, ang tinutukoy niya ay ang opportunity cost.
Ang pakiramdam na sana ay sa ibang assets na lang inilagay ang pondo dahil mas mabilis ang galaw ng iba. Pero bakit sa kabila nito ay hindi pa rin siya nag-i-exit? Dahil ang galit o frustration ay hindi po katumbas ng pagkawala ng paniniwala. Ito ay parang isang magulang na galit sa kanyang anak dahil hindi nito naabot ang kanyang full potential. Pero hindi ibig sabihin na tatalikuran na niya ito. Ang presyo ngayon ay undervalued sa paningin ng mga taong nakakaalam ng tunay na halaga ng XRP sa global financial system. Kaya sa tingin ko ang emosyong ito ni BitLord ay sumasalamin sa nararamdaman nating lahat kapag nakikita nating ang ibang meme coins ay lumilipad habang si XRP ay parang pagong kung gumalaw. Pero kailangan nating tandaan, si XRP ay hindi po dinisenyo para sa pump and dump. Ito po ay dinisenyo para maging backbone ng cross-border payments. Ang scam na nararamdaman po niya ay ang oras na lumilipas nang hindi natin nakikita ang God candle na matagal na nating inaasam. Ngunit ang frustration na ito ang siyang nagpapatunay na mayroon tayong malaking inaasahan. Kung wala po tayong pakialam sa asset, hindi tayo magagalit sa presyo nito. Yan, dito naman po tayo sa laban. Yan, ang laban kay David Schwartz at ang $10,000 na target. Yan, hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal po si BitLord. Yan, matatandaan natin ang kanyang kasaysayan ng pagtatanggol kay XRP kahit laban pa sa mga mismong opisyales ng Ripple. Nang sabihin noon ni dating Ripple CTO na si David Schwartz, ayan, former Ripple CTO David Schwartz, yan, na sinabi niya noon na ibinenta niya ang kanyang XRP sa halagang 0.1 dahil hindi siya naniniwala na aabot ito ng 0.25. Ayan, si BitLord ang isa sa mga unang pumalag. Ganoon din nang sabihin ni Schwartz na ang $10,000, ayan, ang $10,000 target sa loob ng 10 years ay malabo dahil dapat ay nabid na ang presyo paitaas ngayon pa lang. Sa aking opinyon ay napakalakas po ng loob ni BitLord na kontrahin ang mismong mga arkitekto ng system. At bakit? Dahil naniniwala siya sa long-term value proposition na hindi po nakikita ng marami. Ang pagkontra po niya kay Schwartz ay patunay na ang kanyang vision para kay XRP ay mas malawak kaysa sa simpleng trading. Naniniwala po siya at ang malaking bahagi. Yan, naniniwala po siya at ang malaking bahagi ng XRP community na ang $10,000 ay hindi imposible sa sandaling sa XRP ay maging global reserve asset. Yan, ang masasabi ko po rito ay ang pagtatalo sa pagitan ng realistic target at saka moon target ay palaging magpapatuloy. Pero ang mahalaga po rito ay ang conviction. Si BitLord ay nananatiling tapat sa kanyang $10,000 target sa kabila ng lahat ng panunuya ng ibang mga crypto enthusiast. Ang pagkontra po niya sa mga skeptics, kahit pa sila ay insiders, ay nagpapakita ng XRP Army ay hindi lang basta mga investors. Sila po ay mga believers. Kapag sinabi niyang nararamdaman niyang na-scam tayo, ito ay dahil sa tagal ng paghihintay sa $10,000 na yan. Habang ang presyo ay nakakulong pa rin sa maliit na range, ayan, ay ayan. Pero ang pananatili po niya sa laban ay isang signal na kahit gaano katagal, naniniwala pa rin siyang darating ang araw na magkakaroon ng repricing ang buong mundo para kay XRP. Pag-usapan naman po natin ang realistic price. Yan po ang $2 sa short term at saka $25 naman
na fair value. Yan, sa kabila po ng kanyang galit ay inihayag ni Bitlord ang kanyang realistic price. Naniniwala po siya na sa short term, yan, si XRP ay dapat nang pumalo sa presyong $2. Isa po itong price level na hindi na natin nakikita mula pa noong January. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanyang fair value estimate. Ayon po sa kanya, ang tunay na halaga ni XRP sa ngayon ay dapat nasa $25. Sa aking opinion ay tignan natin ang gap na ito mula 1.45 o yung presyo natin na $1.41 patungong $25. Napakalayo, di po ba mga crypto? Pero kung susuriin natin ang logic ng mga experts, ang $25 ay hindi lang basta hula. Ayan. Ito po ay base sa volume ng transactions na kailangang isettle ni XRP kung kukunin nito ang 10% lang ng SWIFT market share. Kapag ang utility ay naging full-blown, ang $1.45 ay magmumukhang isang error sa history ng charts. Kaya sa aking opinion, ang $2 yan sa short-term na target ni CryptoBitlord dito ay napaka-achievable nito. Sa XRP ay may kasaysayan ng biglaang paglipad. Kapag nabasag ang psychological barrier dito sa $2, ang momentum ay pwede pong magtuloy-tuloy. Ang problema lang natin ngayon ay ang pasensya. Kapag sinabi niyang $25 ang fair value, sinasabi niya sa atin na ang market ay kasalukuyang nagbubulag-bulagan sa tunay na utility ng Ripple. Bilang mga investors ay kailangan po nating tanungin ang ating sarili. Naniniwala ba tayo sa $1.45 na nakikita natin sa screen o naniniwala tayo sa $25 na sinasabi ng utility? Ang frustration po ni CryptoBitlord dito ay nanggagaling sa katotohanang disconnected ang presyo sa realidad ng teknolohiya. Ang $25 ay ang presyong magbibigay ng sapat na liquidity para sa malalaking institution. At hanggat hindi natin nararating yan, sa XRP ay mananatiling undervalued. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa frustration does not equal capitulation. Ayan. Ang isang mahalagang punto po sa balita na ito ay ang frustration nitong si Bitlord ay hindi po nangangahulugang capitulation. Yan. Ang capitulation ay yung pagsuko. Bagamat maingay po siya sa kanyang reklamo, hindi niya ibinebenta ang kanyang mga assets. Sa katunayan, ang kanyang patuloy na pag-target sa presyong $2 at saka $25 ay nagpapakita na ang kanyang bullish stance ay hindi po nagbago. Nananatili siyang isa sa pinaka-outspoken supporters ni XRP. Ang pag-target po ni Bitlord sa presyong $2 ay isang malaking hakbang. Malaking hakbang mula sa kasalukuyang presyo nito. Kung ito po ay magkakatotoo sa lalong madaling panahon, ito ay magsisilbing validation para sa ating lahat. Ang mahalaga po rito ay ang mensahe na sa kabila ng lahat ng ingay sa market, ang mga pundasyon ay hindi po nagbabago. Ang XRP Army ay nananatiling isa sa pinaka-solid na community sa crypto space. Ngayon ay bakit ba tayo tila nakakulong sa range na ito? Yan, ang $1.45. Sa loob ng mahabang panahon, ang $1.45 ay naging isang zone ng matinding accumulation. Dito po nagaganap ang palitan ng mga paper hands patungo sa mga diamond hands. Ang mga taong naiinis at nagbebenta sa presyong ito ang siyang nagbibigay ng pagkakataon sa mga
institution na makabili ng marami. At ayan sa kabuuan, ang mga pahayag po ni Crypto BitLord dito ay dapat nating tingnan sa dalawang anggulo. Yan po ay ang emosyonal na aspeto ng isang pagod na investor at ang logical na aspeto ng isang expert na nakakakita ng fair value na $25. Ang kanyang frustration ay hindi sinyalis ng pagsuko, kundi isang hamon sa market na kilalanin ang tunay na halaga ni XRP. Ang presyo po ngayon, ayan na nakikita natin dito, ay maaring nakakainis sa ngayon. Pero ang roadmap patungong $2 at ang ultimate goal na $25 ay nananatiling buhay. Ang conviction po ni BitLord sa kabila ng kanyang ingay ay isang malakas na signal para sa ating lahat na huwag mawalan ng focus sa fundamentals. Sa XRP ay hindi tayo na-scam sa teknolohiya o sa utility. Tayo ay sinusubok lamang ng ating pasensya. Kaya manatili po tayong disiplinado, manatiling maalam at lagi po nating tandaan na sa mundo ng kripto, ang mga taong may pinakamahabang pasensya ang siyang nakakakuha ng pinakamalaking gantimpala. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. At ayan, marami pong salamat sa panonood.